Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Guten Morgen sa mga suki natin dyan po sa Germany. 29 tayo ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Piso bumagsak na sa 61 level per dollar. Saldico nasa France na. Humihingi ng political asylum. Tax audit kay VP Inday Sara at Attorney Man Scarpio, gantin sa mga negosyo nito ikinakasahan ng BIR. House Justice Committee tatapusin na ngayon ang impeachment hearing laban kay VP Inday Sara. Senate Office sinabsolto si Senator Jinggoy Estrada sa budget insertion ng DPWH. 250 million pesos na laga ng shabu na itinago sa mga bumbilya na sabat ng Bureau of Customs sa NAIA. 8 lugar sa bansa inaasahang tatamaan ng Dangerous Heat Index ngayong araw. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 8 lugar sa Luzon at Visayas ang inaasahang makakaranas sa mapanganib na heat index ngayong Miyerkules. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang Sanglip Point sa Cavite City ay tatamaan ng pinakamataas na heat index na aabot naman ng 43 degrees Celsius. Ang Sanglip Point ay 6 na magkakasunod na araw na nakakaranas ng mapanganib na heat index. Tinukoy ng Pag-asa ang heat index bilang init na nararamdaman ng katawan ng tao at itinuturing itong dangerous kapag umabot na sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magdala ng panganib ng heat cramps, heat exhaustion at na pwedeng mauwi sa heat stroke. Ang iba pang lugar na inaasahang makararanas din ng dangerous heat index ay ang mga sumusunod. Tuguegarao City sa Cagayan, 42. Ganon din sa QB Point sa Subic, Zambales. Yan po ay sa Olongapo City. Sa Kamiling, Tarlac, 42 din. Puyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar, 42 degrees Celsius ang damang init. Pumanaw ang 75 anyos na pasahero mula sa sasakyang tinambangan sa Timog Avenue Corner EDSA nitong Martes. Naunang kinumpirma ng Quezon City Police District na binawian na ng buhay ang 51 anyos na driver ng sasakyan. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo ng naturang pamamaslang. Patay din ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa sa General Trias, Cavite. Matay sa police report, nangyaring krimen sa harap mismo ng bagong kinakasama ng biktima na kinilala sa pangalang A.T. Atienza. Isinugod pa sa ospital si Atienza, ngunit binawian din ito ng buhay. Habang naaresto naman ang suspect sa Paco, Maynila, ilang oras na matapos mangyari ang krimen. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang motibo ng pananaksak ng suspect kay Atienza at kung may kinalaman dito ang kanilang paghiwalay at pagkakaroon ng bagong partner ng biktima.
Patay naman ng isang 45 anyos na misis matapos sampalin sa mukha at suntukin sa tiyan. Pagtatadyak yan pa sa dibdib ng sarili nitong mister. Sa Cabancalan City, Negros Occidental. Sa ulat ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa nang kumprontahin ang biktima ang suspect na nooy kauuwi lamang galing inuman. At naghahanda na para pumasok sa trabaho dahil hindi umano ito nakapag-igib ng tubig. Dala ng pagkirita, sinampal, sinuntok, tinadyakan pa ni mister ang biktima. Dahilan para agad itong mawala ng malay. Isinugod pa sa ospital ang misis ngunit idiniklarang dead on arrival. Ang insidente, personal na nasaksihan ng isa sa kanilang mga anak na 9 anyos. Itong nag-report sa pangyayari sa mga opisyal ng barangay. Ay nako, ang init ng panahon, bawasan natin ang init ng ulo nang sa gayon ay hindi humahantong sa ganyang problema, ha? Ipinasara na ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang Blue Hotel kung matapos itong masangkot sa kasong human trafficking na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Patay sa closure order na may petsang April 27, inatasan ang Zerin Development Corporation itigil muna ang operasyon habang dinidinig pa ang mga reklamong kriminal sa Pasig City Prosecutor's Office. Ayon sa National Bureau of Investigation, si Julie Defensor umano ang nakalistang chairperson at presidente ng korporasyon, habang treasurer naman ang anak nitong si Miguel Gabriel Defensor. Ganman, itinanggi ni Julie Defensor ang anumang koneksyon sa hotel, habang sinabi naman ni Mike na naipasa na nila ang pagmamayari ng establishmento sa ibang grupo noon pang 2019. Una nang kinasuhan ng human trafficking ang asawa at anak ni Defensor matapos ang raid ng NBI nitong April 21 sa hotel at katabing nightclub kung saan 15 katao ang naaresto dahil sa manoy recruitment at exploitation ng mga kababaihan para sa sexual services. Magsasagawa ng kilos protesta mga grupo ng mga manggagawa sa Labor Day May 1. Ayon sa National Wages Coalition, magsasanib puwersa ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa para muling bumoses ang kanilang panawagang itaas ang sahod at ibaba naman ang buwis. Git ng koalisyon, sawa at hirap ng makaraos ang mga manggagawa sa kakarampot na kita. Sinabayan pa na mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kahit nito magtitipon ng grupo sa Biyernes alas 6 ng umaga sa Welcome Rotondo, magmamarcha sa Espanya patungong Mendiola para sa kanilang malawakang demonstrasyon. Sa lahat ng mga manggagawa na gustong itaas ang sahod, ibaba ang buwis, yung umaaray sa bill nyo sa Meralco, yung hirap na bumili ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kung inis na kayo, galit na kayo, wag lang puro sa social media ang galit natin. Lumabas na ho tayo. Mayo 1, alas 6 ng umaga, punuin natin mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola. Yun po ang aking imbitasyon at panawagan ng buong National Wage Coalition. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga masisipag nating mga kababayan dyan po sa Japan. Magandang umaga sa mga taga-Kolumpit, Bulacan. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa mga taga-Apulog, Cagayan. Ibabalik ng dating opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nasa mahigit 5.3 million pesos na hindi maipaliwanag nitong yaman. Yan ay matapos sa matras sa kanilang apila si dating MMDA Sidewalk Clearing Operations Group Director Roberto Esquivel at ang kanyang asawa. Pinayagan ng Sandigan Bayan Port Division ang pagbawi nila sa apila laban sa naunang hatol ng San Pedro Regional Trial Court. Ayon sa korte, malinaw na pumayag ang mag-asawa na isauli na lamang sa estado ang pera at hindi na itutuloy ang kanilang kaso. Nauna nang naghain ng forfeiture case ang Office of the Ombudsman upang mabawi ang umano'y unexplained wealth ng dating opisyal. Pansamantalang makalalabas ng Senado si Curly Discaya para sa mailalim sa medical procedure. Ito ay makaraang payagan ng mataas na kapulungan ng hirit ni Discaya na madala siya sa ospital upang maoperahan ang kanyang injury sa kanang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, posibleng sa Huwebes sumalang sa procedure si Discaya at pagkatapos ng isang linggo ibabalik din ito sa Senado.
Sa nag-request kasi siya na mag-undergo ng medical procedure, so pinayagan naman siya. So tentative, baka this Thursday, mag-undergo siya ng medical procedure, pero inintay pa yung clearance kung natutul siya this Thursday. Then after a week or balik na siya rito para dito na siya magpagaling sa... Matatandang nanawagan kamakailan ng abogado ni Curly na si Attorney Cornelio Samaniego III sa Blue Ribbon Committee. Pahintulutan ang kanyang kliyenteng magtungo ng ospital para nga makapagpagamot. Dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Lunes ng gabi ang 6 na overseas Filipino worker na nasawi naman due to natural causes sa Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers, isinakay ang mga labi sa commercial flight mula Kuwait International Airport matapos na muling magbukas ang paliparan kasunod ng pagsasara noong Pebrero dahil naman sa digmaan sa gitnang silangan. Kasabay ring inuwi ang labi ng isang 10 taong gulang na batang lalaking nasawi naman sa isang aksidente sa Kuwait. Nagbigay naman ng legal at medical assistance ang Migrant Workers Office sa Kuwait para sa mga magulang ng bata na kapwa OFW, kabilang ang suporta sa ina na nasugatan din sa insidente. Patuloy namang tinitiyak ng pamahalaan ang ayuda at mga assistance sa mga pamilyang naiwan ng mga nasawi. Maganda umaga, Pilipinas! Ligtas nang nakatawid sa Strait of Hormuz ang 36 na Pinoy seafarers matapos maipit sa gitna ng tensyon sa Persian Gulf. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, sakay ng dalawang barkong Omicron Nikos na may bandila ng Liberia at ang Nord na may bandila naman ng Russia ang mga nasabing marino. Nakaalis mga ito sa Strait of Hormuz noong April 25. Dahil dito makyat na ng halos 1,200 ang kabuang bilang ng mga Pinoy crew members na matagumpay na nakaalis sa naturang rehiyon simula nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, bumagsak ang palitan sa 61 pesos and 30 centavos per dollar kahapon araw po ng Martes. Mas mahina ito kumpara sa 60.71 na naitala naman noong Lunes. Matatandang nagsimulang tumamlay ang halaga ng piso mula nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Pero at least umabot na nga ng second quarter. Ang naunang projection ay first quarter aabot na ito ng 61 mark. Dapat nang magtino ang gobyerno. Panagutin ang mga dapat na panagutin para manumbalik ang sigla ng ating ekonomiya. Ayon kay Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office, simula ng last quarter ng nakarang taon, OFW remittance na lamang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Giit ni Guidote, ang mga isyu ng korupsyon, political instability, ang accountability at inflation ang pangunahing nagpapatamlay sa sektor ng pamumuhunan. Tinitignan din nila yan paano pinapatakbo ang ating ekonomiya at ang ating pamahalaan. So kung nakikita nila na hindi maganda ang takbo, pahihirapan sila tayo ng pahihirapan. So kaya sabi mo hanggang ngayon walang nangyayari kasi nakikita nila na wala rin nangyayari pagdating sa good governance. Samantala, halos 250 milyong pisong halaga naman ng shabu o katambas ng mahigit 36 kilos ng ilegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang kargamento sa Ninoy Aquino International Airport. Personal na pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsusuri sa nasabing kargamento, isinilid dito sa 180 pieces ng bumbilya. Ayon kay Nepomuceno, ito na ang pinakamalaking halaga ng shabu na kanilang nasabat sa NAIA at itong unang pagkakataon na nakakumpiska sila ng ilegal na droga na isiniksik sa loob ng bumbilya. Dumating sa bansa ang naturang kontrabando mula Mexico at dadalhin sana sa Valenzuela City. Patuloy pang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang nasa likod ng tangkang pagpapapasok ng naturang ilegal na droga sa bansa. Ay, congratulations muli kay Attorney Yasmin Mapa at mga tauhan niya dyan sa BOC NAIA. Inaasahang bahagyang bababa ang pamasahe ng aeroplano mula May 1 hanggang May 15. Ito'y makarang ibaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge level 18 mula sa level 19 para sa first half ng susunod na buwan.
Nangangahulugan na bababa ng 593 hanggang 1,734 ang surcharge para sa domestic flights mula sa kasalukuyang 627 hanggang 1,844. Samantala mula naman sa 2,070 hanggang 15,397, bababa na sa 1,958 hanggang 14,561 ang surcharge para naman sa international passengers. Good news din sa mga biyahero. Nagbagsak presyo ang Cebu Pacific ng kanilang pinakabagong summer seat sale para sa everyone na gustong mamasyal sa iba't ibang lugar ng bansa. Sa halagang 599 pesos one-way base fare, hindi pa kabilang ang mga fees at surcharges, maaari nang makapag-book ng domestic flights mula pa kahapon hanggang April 30, 2026. Ang travel period para sa nasabing promo ay mula May 1 hanggang June 30 ng taong kasalukuyan. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At muli din ang ating panawagan, gusto nyong manalo ng 100,000? Aba, picture-picture na gamit ang inyong mga conventional camera. Yung mga single lens reflex, mirrorless, compact, point to and shoot. Ganda yung mga rugged models, ha? Ayan. Kasi bukas na po ang PAGCOR Photography Contest 2026 sa pagtanggap ng inyong mga entries. Ang tema ngayong taon, Kids at Play. Layong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Ayon nga kay Chairman Altenco ng PAGCOR, hangad ng paligsahan na mapanatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. May 3 kategorya na pwede nyo salihan: conventional, mobile at drone category. Sa conventional category, 100,000 pesos ang mapapanalunan ng 8 top winners plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, 8 din ang pipiliin. Lahat yung 16 na yun mananalo ng 50,000 pesos plus trophy. Ang inyong mga entries ay dapat na may padala sa June 30, 2026. Ipadala niyo yan sa www.pagcor.ph Photocon 2026. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City, sa mga taga Mlang, may buntag sa mga taga Bantayan Island, Cebu. Nilagdaan ng Department of Agriculture ang isang mahalagang kasunduan kasama ang publicly listed na Megawide Construction Corporation upang gumawa ng Integrated Agricultural Infrastructure Project na layong pataasin ang kita ng mga magsasaka, bawasan ang post-harvest losses at palakasin ang pangmatagalang food security ng bansa. Ang Memorandum of Understanding ay nakaayon sa Republic Act No. 7900 at bahagi ito ng mas malawak na mahakbang ng pamahalaan upang i-modernize ang high-value crop sector sa pamamagitan ng infrastructure-led at market-driven na mga suporta, kabilang dito ang farm-to-wholesale food markets at protected farming sa ilalim naman ng agro-solar environments. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., sinasalamin ng kasunduang ito ang pangmatagalang direksyon ng administrasyon. Ang MOU ay magsisilbing katuparan ng bisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing modernize at sustainable ang sektor ng agrikultura para sa seguridad ng pagkain at siyempre kasaganaan naman ng mga magsasaka. Sa ilalim ng kasunduan, susuportahan ng Megawide ang rollout ng agro-solar farming system na pinagsasama ang produksyon ng pananim at renewable energy generation. Sakalaw din ang partnership ang pagtatayo ng mga pasilidad sa food processing at paglikha ng food terminal na magpapahusay sa logistics, storage at distribution sa buong agricultural value chain.
26 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, amoy dalyan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kinumpirma ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO, walang opisyal na dokumento o record na magpapatunay na sangkot si Senator Jinggoy Estrada sa namang insertion o amyenda sa 2025 National Budget. Sa isang liham, sinabi ni LBRMO Director General Erin Palangka, hindi nila maibibigay ang mga dokumentong hinihingi ng Subpoena Ducis Tecum ng Ombudsman dahil sa kawalan ng mga record na magpapatunay na may ginawang pagbabago ang senador sa pondo ng Department of Public Works and Highways noong o para sa 2025. Nilinaw din ng LBRMO sa Ombudsman na lahat ng mga amendments na inoprobahan ng plenaryo ay tinuturing na galing sa Senado bilang isang institusyon at hindi may uugnay sa isang partikular na senador. Agugat ang nasaming pahayag matapos lumabas ang isyu ng investigasyon ng Ombudsman hinggil sa umano'y kickback mula sa flood control project, bagay na maring pinabulaan na naman ni Senator Jinggoy. Iginit pa ng senador mula pa sa simula ng kontrobersiya, nanindigan siyang walang basihan at walang matibay na ebidensya ang mga naturang akusasyon. Tinimok naman ni House Speaker Faustino Bongi D. III ang mga batang mambabatas ng Southeast Asia na pamunuan ang pagsisikap upang matiyak ang pag-unlad sa rehiyon at maibahagi sa kanila, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang inclusive development na sentro ng agenda ng ASEAN. Ang panawagan ay ginawa ni Speaker D sa 3rd consultative meeting ng Youth Parliamentarians of the Asian Interparliamentary Assembly o AIPA. At pinangungunahan ito ngayon ng Pilipinas, ginaganap naman virtually. Iginit ni D, ang presidente ng AIPA ngayong taon, ang susunod na yugto ng pag-unlad sa rehiyon ay dapat na nakaangkla sa pagkakaisa at shared responsibility. Ang tema ng event, ASEAN Youth, Strengthening Solidarity and Empowering Future-Ready Leaders, kung saan nagtipon ang mga young legislators sa buong rehiyon upang tumulong sa paghubog ng isang inclusive at mas may pananaw na ASEAN agenda. Binigyan din ng mga leader ng Kamara na mas malakas ang ASEAN kapag lahat tayo ay sumusulong ng magkakasama. Malaki ang tiwala niya sa mga batang leader na kasama sa event upang itayo ang kinabukasan ng mga mamamayan sa buong Timog Silangang Asya. 2 Army detachments sinalakay ng mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur. 4 na miyembro naman ng KAPGU ang sugatan. Detalye na balita mula kay Aris 19. Jundi Makutak. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. 4 na miyembro ng KAPGU na sakop ng 90 Infantry Battalion ang sugatan sa magatabing bayan ng Ampatuan at Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Makaraang sumalakay ang mga armadong grupo na hinihinalang Dawla Islamiyah Hasan Group. Sa panayam ng DZRH kay 6 CMO Battalion Commanding Officer and 6 ID Spokesman, Lieutenant Colonel Ronald Suscano, una umanong inatake ng nasa 10 armadong kalalakihan ang Barangay Gogo KAPGU Detachment sa Ampatuan, Maguindanao del Sur na tumagal ng mahigit sa 30 minutong palitan ng putok at nag-iwan ng 3 KAPGU ang sugatan. Kasunod na sinalakay ng mga armado ang isa pang KAPGU Detachment sa Barangay Labu-Labu, Dato Hofer, Maguindanao del Sur na nag-iwan naman na isang miyembro ng KAPGU ang sugatan. Magugunitang unang nangyari ang sagupaan ng military at ng grupo ng Dawla Islamiyah sa Barangay Tuayan, Dato Hofer, Maguindanao del Sur kung saan 3 sa Dawla ang naitalang namatay.
Sa insidenteng ito, patuloy ang focused military operations laban sa naturang armed group habang nasa stable condition na umano ang 4 na sugatang KAFGU. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Oras muna sa buong Kapuluan, 31 makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan for household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Asek Cecil Bangka Santos, magandang umaga dyan sa Canada. Luzon, Visayas, may sapat na supply ng langis. Hindi, may sapat na supply ng bigas. Ayon po sa NFA. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Walang dapat ikabahala sa supply ng bigas sa Eastern Visayas. Ito ang ipinahayag ni Jasmine Lintag, Director ng National Food Authority, sa isang panayam. Ayon kay Director Lintag, may 7 redemption sites sa buong reyon na may kabuwang 47,000 na sako ng bigas ang stock. Sa palay naman may nakareserbang 300,000 na sako. Samantala patuloy ang pagbiling ng NFA ng palay mula sa mga magsasaka sa iba't ibang probinsya sa Eastern Visayas tulad sa Northern Samar kung saan ang malinis at tuyong palay nagkakalaga ng 28 peso kada kilo. Sa Eastern Samar naman ang bili ng NFA nasa 25 peso kada kilo kasama na sa Samar. Samantala sa Leyte naman may 27 peso ang kada kilo. Sa kasalukuyan may 1,900 sako na ng palayang nabili ng NFA na target ng kanilang tanggapan makabili ng 65,000 sako ng palay mula sa magsasaka sa Leyte, 35,000 naman na sako sa Samar ngayong cropping season. Tiniyak ng NFA papatuloy ang kanilang mahakbang upang masiguro walang kakulangan ng supply ng bigas sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Militar at lokal na pamahalaan ng Las Navas, Northern Samar nakipagpulong naman sa mga pamilya at kaanak ng mga aktibong membro ng NPA para hikayatin silang magbalik loob na sa gobyerno. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan mula sa RH34. May buntag Jane. Isang localized peace engagement dialogue ay nalunsad mga kasundaluhan mula sa 19th Infantry Command Battalion at lokal na pamahalaan ng Las Navas, Northern Samar sa mga pamilya at kamag-anak ng mga natitira pang aktibong miyembro ng New People's Army ng nasabing bayan ng Las Navas. Dumalo ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at ibinahagi ang kasalukuyang kalagayan ng mga natitira pang elemento ng New People's Army na ayon sa 90th Infantry Battalion patuloy na humaharap sa matinding hamon tulad ng kawalang suporta mula sa komunidad o mula sa masa, kawalan ng armas, pagkasawi ng kanilang leader at ang patuloy na operasyon na ginagawa ngayon ng mga kasundaluhan. Pinagtibay naman ng Mayor ng Las Navas, Mayor Tan, ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga NPA na nais magbalik pamahalaan. Hinikayat na nasabing Mayor ang mga pamilya na gabayan ng kanilang mga mahal sa buhay tungo sa isang buhay na may dignidad at seguridad. Samantala, tiniyak naman ng 90th Infantry Command Battalion ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa iba't ibang opisina o sangay ng gobyerno at komunidad upang tuluyang wakasan ang insurgency. Nagkaisa naman sa panawagan na Unity for Peace, Kamurayaw, Isulong, Tikadto, San Pag-asinso sa Nortihanon. Ayon sa 90th Infantry Battalion, ito ay gabay sa sama-samang pagkilos tungo sa pangmatagalang kapayapaan at progresibong kinabukasan ng lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. 36 makalipas ang alas 4, naibenta na sa halagang 25 million pesos ang isa sa 12 luxury car na isinusubasta ng Bureau of Customs.
Nabili ang Pure Blends Corporation ang 2023 Rolls-Royce Phantom na sa kabuuang halaga na 25,542,999 pesos and 45 centavos. Ba talaga ha? Ayon kay John Obilio, acting chief ng BOC Auction Division, isa lamang ang lumahok na bidder dahil na rin sa taas ng floor price at ang patuloy na pagmahal ng presyo ng langis. Bigong maibenta ng BOC ang 11 pang mga sasakyan, kabilang dito ang 2021 McLaren Senna. Ang floor price para nito ay 102 million pesos. 2022 Mercedes-Benz G650 ang floor price ay 63 million pesos. Yung 2024 BMW XM floor price nito ay 7.8 million. Yung 2019 Toyota Alphard ang floor price naman ay 2.6 million pesos. Iniugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang manaturang mamahaling mga sasakyan. Kinumpiska naman ng Bureau of Customs dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, pag-aaralan pa ng BOC kung magkakaroon ng panibagong auction o kung idadaan na lamang ito sa negotiated sale matapos ang 3 bigong public auction. 37 na makalipas ang alas 4. Showbiz muna tayo. Si Priscilla Merilles. Itinangging nag-comeback sila ng dating asawang si Jan Estrada. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Dati, napaka-sweet. Sumunod, naging simpait ng ampalaya hanggang tuluyang nagkahiwalay na. Maraming sama ng loob ang inilabas ni Priscilla Merilles kaugnay sa karelasyon niyang si Jan Estrada. Hindi man nagsalita si Jan Estrada laban kay Priscilla Almeres ay tuluyang nawasak ang maganda nilang pagmamahalan. Pero nagbunga ito ng isang baby girl na ang pangalan ay Samantha Aneca na ngayon ay nasa mga 20 years old na rin yata yung bagets na yon. Hindi ko tiyak. Pero sa totoo lang, nitong mga huling buwan, taon, ay marami ang nakapuna. Marami ang nakapansin. Nagkabalikan nga ba talaga si Jan at si Priscilla? No, hindi po sila nagkabalikan. Naging maganda lang ang kanilang friendship. Kumbaga ay naayos nila kung ano man ang naging problema noon, pero may kanya-kanya na silang relasyon. Masaya na sila sa kanilang buhay. Pero pagdating sa pagpapalaki kay Samantha at pagga-guide, tulong itong si Priscilla at si Jan kung paano nila magaguide ang kanilang napakagandang dalaga. Yan ang ating DZRH Showbiz Artist News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung pabalik na kayo ng Pilipinas, huwag nyo sayangin yung inyong mga dollar dyan, ha? Ibilig nyo na lang dito sa Pilipinas ng pasalubong. Katulad halimbawa ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang Pinoy. It looks and tastes global dahil tinulungan ito ng DOST at saka ng DTI. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga sakahan, ng mga taniman dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yung kanilang napoproduce na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Merong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, ha? Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate sana naman po yung ating tangkilikin. Sa mga panahong ito na nagmamahal po ang presyo ng mga bilihin, suportahan natin, tangkilikin natin ang mga proyekto at mga programa ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy.
Maganda umaga, Pilipinas! Alay, kumusta na ho yung ating mga suki diyan sa Batangas? Ano ha? Sa mga taga-Bantayan Island, may buntag. Sa mga taga-Kidapawan City, good morning. At sa mga suki natin dyan sa Osaka, Ohio gozaimasu. Naghahanda na ang SM Prime Holdings Incorporated para sa isang mapanghamong taon. Matapos may tala ang halos walang pagbabago o flat na kita sa unang quarter ng 2026. Dahil dito pinag-iisipan ng SM Prime ang pagbabawas ng kanilang capital expenditure o CAPEX upang mapangalagaan ang katatagan ng kumpanya. Sa ginanap na taunang stockholders meeting, inamin ni SM Prime President Jeffrey Lim, magiging mahirap ang operasyon ngayong taon dahil sa external pressures na hindi kontrolado ng kumpanya. Bagamat nauna nang naglaan ang SM Prime ng 100 billion pesos para naman sa CAPEX ngayong 2026, sinabi ni Lim, nire-review na nila ang posibleng pagpapaliban ng mga non-critical projects. Layunin itong protektahan ang cash flow at mapanatiling matatag ang balance sheet sa gitna ng matumal na simula ng taon. Binagyan din naman ni SM Prime Chairman Henry C. Jr. na siniseryoso nilang epekto ng sigalot sa pagitan ng US at ng Iran na nagdudulot na ng volatility o pabago-bagong presyo sa merkado, lalong-lalo na sa mga raw materials. 4 na suspect sa pagnanakaw, arestado naman sa Davao del Sur. Na-recover din ang mga ninakaw na item. Detalye na balita mula kay Jun Soterma mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kalabuso sa kulungan ng 4 na individual na sangkot sa pagnanakaw matapos ang isinagawang dragnet operation ng Kaprisan, Abril 28, 2026. Ayon sa report, naganap ang insidente bandang alas 11:45 ng umaga sa isang tindahan sa Purok 1, Barangay Poblasyon, kung saan agad humingi ng tulong sa kapulisan ng may-ari ng establishmento. Sa pagsusuri ng CCTV footage, nakita ang 3 suspek na magkasabwat habang nagdanakaw ng iba't ibang grocery items bago tumakas sa kaya ng isang gray na sasakyan. Agad na nagsagawa ng dragnet operation ng Sunop Municipal Police Station, katuwang ang Davao del Sur Police Provincial Office at iba pang unit na nagresulta sa pagkakaharang sa sasakyan ng mga suspek sa Baluyan Border Control Point sa Barangay Bulton, Malalag, Davao del Sur. Kinilala ang mga narestong suspek na sina alias Abi mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, Ayan at Ranran na parihong residente ng Turil, Davao City, at Sandy mula sa Digo City. Na-recover mula sa mga suspek ang mga ninakaw na grocery na kakalaga ng tinatayang 6,000 pesos. Dinala ang mga suspek at ebidensya sa Sunop Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon habang inihanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa Office of the Provincial Prosecutor. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Samantala ba nahulog sa malalim na bangin sa Tublay, Benguet, isang patay, 7 ang sugatan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Patay ang isa at nasugatan naman ng 7 iba matapos mahulog sa bangin ng isang Mitsubishi Delica van sa sitio sa Labao, Tublay, Benguet kahapon. Nakilala ang nasawing biktima na si Orbelia Kayat, 47 anyos, at nakatira sa sitio sa Lagitlang, Barangay sa Ansagan, Tuba, Benguet. Ang mga nasugatan na naisugod sa Benguet General Hospital ay nakilalang sina Jocelyn Taaka, 49, Charlene Joyce Taaka, 16, Jeneline Engoy, 48, Jimela Solne, 18, Balot Osias, 53, Memory Kayat, 12, at Wilmer Anatil na driver ng van. Batay sa report ng Tublay Municipal Police Station galing ang mga biktima sa sityo sa Gitlang at patungo sana sa Duban, Bagong Sablan, Benguet para makipaglamay sa kanilang kamag-anak nang bigla umanong nakaranas sa mechanical defect ang preno ng sinakyan ng van. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng sasakyan sa bangin na may lalim na 200 metro na naging dahilan ng pagkasawi ni Orbel Kayat at nasugatan ng kanyang mga kasama. Bukod sa mga personnel ng Tublay Municipal Police Station, nag-responde rin ang mga pulis mula sa La Trinidad, Bureau of Fire Protection, 911 on call, at iba pang rescue volunteers. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, 46 makalipas ang alas 4. TESDA Secretary Kiko Benitez
Nag-site visit naman sa mga industry partners sa Freeport area sa Bataan. Kahapon ho ito. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nagsagawa ng site visit si TESDA Secretary Kiko Benitez sa mga industry partner sa Freeport area of Bataan sa Maribeles nitong Abril 28, 2026 kahapon. Bilang ito bahagi ng programang In Demand Bataan Industry Base Training Pathway in Ecozone. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng TESDA at industriya sa ilalim ng Enterprise-Based Education and Training EBET at isulong ang programang Training to Trabaho. Binisita ang Rubia Road Yachts Design and Construction at Hanhi Industrial Sales and General Services kung saan nakipag-ugnayan si Benitez sa mga implementer trainee at nagtapos ng programa. Inaasang makakahikayat ito ng mas maraming negosyo na makibahagi sa mga programang pagsasanay ng TESDA upang makalika ng dagdag na oportunidad sa trabaho. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4, balik showbiz tayo. Si Angel Locsin muling nagpakita sa social media matapos ang ilang taong pagiging mailap sa publiko. Isa sa mga nakakita sa kanya si Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Muling nagpakita si Angel Locsin ng kanyang muka nang ipinagdiwang nito ang kanyang kaarawan noong nakaraang gabi. Noong April 23 talaga ang birthday ni Angel Locsin, pero noong nakaraang gabi lamang niya ito celebrate na kung saan ay dinaluhan ng mga close friends nila sa showbiz na sina Dimples Romana, Ann Curtis, Chito Miranda na game na nag-sing along. Nandun din ang stepson ni Angel na si Joaquin Arce at ipinost nito sa kanyang Instagram account na binati ang kanyang tita Angel. Game naman si Angel na nagpa-picture pero halos kalahati lang ng mukha nito ang nakita. Pero masaya na ang mga fans nito dahil ang huling nagpakita si Angel ay ng kanyang mukha ay noong taong 2022 pa. Malusog pa ring tingnan ng kapamilya actress kaya hindi talaga ito nagpapakita at hindi na lumalabas sa mga guestings o kahit sa mga interviews, pero nandyan pa rin ang mga fans niya at umaasang bumalik na sana ito sa pag-arte. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. May nakikiramay ho tayo dito ho sa pagyao ng isang 104 years old na lola dyan po sa Kidapawan City, ha? Oo, si Lola Gorgonia Ferrer de la Serna. Oo, ito po ay 104 years old. Nung pang pinanganak siya nung bakit 1921? Ha? Hindi, baka mali yung petsa ho ninyo. 104 years old si nanay si Lola. Ayan, ha? 104 years old. Ito po ay Lola ni Lito de la Serna, dyan po sa barangay Balindog. Mama pala niya. Ayan, nakikiramay ho tayo sa pagyao ni Lola Gorgonia Ferrer de la Serna dyan po sa Kidapawan City. Ayan, ha. Tapos may panawagan naman dito sa atin yung kaibigan nating si Ray Batumalaki para po sa Philippine Toastmasters District 75. Si Director Remy Ibay po nag-i-invite para sa lahat ng mga Toastmasters nationwide para daw sa annual district conference gaganapin sa Royce Hotel, Clark, Pampanga, May 1 to 3 ng taong kasalukuyan, ha? Sa lahat ng mga Toastmasters, isang magaling na Toastmaster si General Nick Bartolome, ang isang pinagmamalaking membro ng Class Mapitagan ng PMA. Meron kayong Nationwide Toastmasters Annual District Conference, Royce Hotel sa Clark, Pampanga, May 1 to 3, 2026. May buntag, alam ko dating presidente ito ng Toastmasters, si Engineer Ray Batumalaki. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
51 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang benepisyo ho ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung naman tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Siyempre, maganda ang ating gising. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastandby dyan ha. You can ask any medical questions under the sun. Huwag lang ho mangungutang ha. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang good news, kung ngayon ho kayo bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Kasilawan, Makati City. Ayan ha. So sa mga taga-barangay Kasilawan, Makati City, abangan nyo yung pag-iikot ng tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. Mamimigay yan ang pera. Para sa dagdag premyo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay analogous. Analogous. Ma'am Evan lang. Use analogous in a sentence. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa US, sa Las Vegas, Nevada, sa Canada, ay Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Good morning ho sa inyo ha. At saka sa yung mga suki natin dyan sa New Jersey, si Ginoong Jose Ramon Nulod. Ayan ha. At sa Tagalog, ang analogous ay kahalintulad. Sa Cebuano, susama. Susama. Sa Ilocano, agpadati. Agpadati. Ayan ha. Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4, ikinukonsidera ni Senator Ronald Bato de la Rosa wag nang tumanggap ng kanyang sweldo at mga allowance habang hindi pa nagpapakita sa Senado. Ito naman ang kinumpirma ni Senator Jamie Ejercito, ang chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges, matapos magpulong ang komite upang iproseso ang mga nakibimbing reklamo batay sa first-in, first-out system. Una nang hinimok ni Ejercito si De La Rosa, wag na munang tumanggap ng anumang sahod o allowance habang hindi pa siya pumapasok sa Senado. Matatandang November 2025 pa-absent si Senator Bato. Sa Senado, kasunod ng impormasyong naglabas na nga ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng pagkakasangkot sa Duterte War on Drugs. Batay sa Compensation and Position Classification Act of 1989, ang mga kongresista at ng senador ay sumasahod ng mahigit sa 293,000 hanggang 334,000 kada buwan. Kinumpirma ng Malacanang na nasa France na si dating Congressman Saldico. Ito na naman. May kumpirmasyon na naman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatanggap ng impormasyon ng Department of Foreign Affairs na humihiling si Saldico ng political asylum sa France. Gid ni Castro, political persecution ang tinuturong dahilan ng dating mambabatas sa paghirit nito ng asylum.
Samantala, inaasahan namang makikipagdialogo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa French Ambassador sa Pilipinas para talakayin ang mga aksyon na dapat gawin para sa agarang pagpapauwi kay Ko na una nang napaulat na inaresto umano sa Czech Republic pero kalaunan hindi naman pala. Hirap si Secretary Bida na aminin na hindi po nakadetain si Saldico. Magandang umaga, Pilipinas! Inamin ng Malacanang dismiyado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos na makaalis sa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na malapit na sana nilang maiuwi si Ko sa Pilipinas, ngunit naunahan ito ng mga pangyayaring saklaw ng batas ng ibang bansa. Ipinaliwanag ni Castro na ang tanging paglabag umano ni Ko sa Czech Republic ay paggamit ng invalid o questionabling travel documents, kaya ang Czech authorities ang nagpasya kung ano ang susunod na hakbang sa kanya. Sa kabila nito, sinabi ni Castro, walang sinisisi ang Pangulong Marcos at kontento siya sa naging trabaho ng mga opisyal na humawak sa kaso ni Saldico. Nagmabala rin ang administrasyon na ginagamit umano ng ilang high-profile fugitives ang asylum process bilang huling paraan upang maantala ang kanilang pagbabalik sa bansa. Ayan, ha? 3 pasaporte umano ang dala ni Saldico nang maharang ito ng mga otoridad sa Czech Republic. Ito ay ayon kay Justice Secretary Frederick Bida matapos na makapulong ang mga otoridad sa Prague. Sinabi ni Bida, kabilang sa dalang pasaporte daw ni Ko ay ang kanyang expired passport na pasunan pang September 11, 2022. Isang official passport nung siya ay kongresista pa at isang regular na passport na dati ng kinansila ng Sandigan Bayan. Inabi ni Bida na nakatawid si Ko sa ilang border kahit na walang valid passport dahil bihira umano ang inspeksyon sa land border sa loob ng Schengen area sa Europa. Pero sa orasan niya na maaprobahan ng Interpol ang hiling ng Pilipinas na red notice kay Ko, maaari siyang arestuhin sa alinmang bansang kasapi ng Interpol at maibalik siya sa Pilipinas sa pamamagitan ng extradition o deportation. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas kasama na natin. Ma'am Cathy, good morning. Good morning, Sir Angel. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Oo. Magkano presyo ng palay ngayon? Kasi nag-harvest na. Maraming nag-harvest ngayon. Ay, oo. Maraming na. Actually, February pa nag-start yung harvest ng ating mga magsasaka. Ngayon, marami. Ano pa rin, yung na siya, wala na. Pero marami pa rin. Actually, ano ko sa Laguna, nandun ako recently, 17 pesos ang 1 kilo ng palay. 17? Oo. Akala ko ba pumalo na tayo sa 20? 2021? Sabi, mas matindi yung binanggit ng DA na bumibili silang 27 to 30 pesos per kilo. Oh, asan nga pala yun? Ay, wala naman nararamdaman doon na na NFA. Ganon? Yun nga yung binabanggit ko sa mga magsasaka. Bakit 17? Yun ang pamimili. Hindi naman kami yung nagtatakda ng presyo ng palay, sabi nilang ganon. Yun yung nakakalungkot talaga. Yung ang mahal-mahal ng presyo ng gamit sa produksyon. Langis, tapos nabibili ng ganon yung presyo ng kanilang palay. So nananawagan talaga tayo sa Department of Agriculture, sa NFA na talagang kung yun ang pamimili nila, dapat palawakin nila yung kanilang areas kung saan namimili. Hindi daw dapat sa TV, sa radyo, at ganoon din sa newspaper. Saan yung 17 na binabanggit nyo, Ma'am Cathy? Sa Santa Cruz. Santa Cruz, Laguna? Oo. Lapit lang O kaya nga. Mindoro, magkano sa Mindoro? Ay, sa Mindoro, yun yung binabanggit nila na less than 20 din. Baka nakatutok sila sa Central Luzon. Kasi mas baka marami. nakatutok sila sa trader. Bakit trader? Usually, ang NFA naman, ayon sa mga magsasaka natin, usually, ang NFA, mas gusto niyang bumili sa trader kasi isang tao lang yung kausap niya, 500 kavans, isang tao lang yung kausap niya. Hindi kagaya sa magsasaka, magdadala yan 20 kilos, 20 kavans, 50 kavans. So, marami siyang kausap na mga magsasaka. Hindi, yung nga dapat, diretso nga tayo dapat sa magsasaka hanggang TV nga lang daw yun, Sir Angel. Kaya nga yung mismo, kailangan pumunta sila sa baba. Kung talagang gusto nilang
i-monitor yung binabanggit nila sa TV na namimili sila ng ganyan presyo. Dapat pumunta sila sa baba kasi yung realidad sa baba, yun yung nakakalungkot, yun yung nakakaiyak na mga presyo na binabanggit ng ating mga magsasaka. At mismo ako pumunta ako doon eh. Ay, susme. O sa mga suki ho natin nakatutok ngayon, ha, pakitanong nyo nga doon sa mga lugar nyo kung magkano ba talagang bilihan ng palay. Akala ko nga nasa mga 21, pinakamababa na yung 21, may 17 pa pala. Oo. At yun yung binibilad pa nila. Kailangan talaga ibilad kasi kung hindi nila ibilad ay sabi nila yung 14% dry na binabanggit talaga ng NFA, hindi talaga kaya ng ating mga magsasaka yan. Kasi kapag ibinilad nila, magbabayad pa sila ng 100 pesos per kavan o 50 pesos per kavan dun sa nagbibilad. So kung, di ba, additional pa yan, yung cost of production kapag pinabilad nila. Kaya kalakhan talaga sa binibenta ng ating mga magsasaka ay yung freshly harvested. Maganda naman ang ngayon, harvest ngayon dahil walang ulan, walang bagyo. Kaya hindi talaga necessary na yung 14% dry yung kailangan. Tapos may isang magsasaka pa na puntahan ko na 15% yung dryness ng kanyang dinala ay 15%. Aba, binabalik pa sa kanya. Wow. Sabi ni Lawrence Ferrer, dito sa amin sa Bulacan, 17 pesos ang presyo ng palay. Oo, talaga naman, Sir Angel, yun yung realidad. Kaya kailangan nilang pumunta sa baba kung talagang totoo yung binabanggit nila sa TV. Sabi ni Chenzo D, doon daw ho sa Sorsogon, 12 ngalan daw eh. Oo, tingnan. Kung hindi ka ba naman mag-iisip ng ibang gagawin, talaga naman nakakaiyak dahil ito yung realidad na napakataas lahat ng bilihin tapos may ganyan presyuhan. Siyempre gagamitin pa yung ng trader yung napakalayo kaya napakatataas yung cost of production niya dahil mahal ang gasolina. Pero hindi sa panahon ngayon hindi na dapat ganyan yung naririnig natin sa ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, salamat po sa impormasyon. Magandang umaga po. Oo, yan Ingat. ang realidad, Sige Sir po. Angel. Salamat at Thank you. maraming nag-react dito sa usapan natin dahil yun ang totoo. At siyempre, yun yung pinagtataka nila. Napakamababa yung presyo ng palay tapos yung bigas nananatiling mataas. Ma'am Cathy Estabilio, maraming salamat. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat, Sir Angel. At ngayong, siyempre, challenge ulit sa gobyerno itong darating na taniman dahil hanggang ngayon wala pa naman natatanggap yung ating mga magsasaka na oil subsidy, yung ayuda na binabanggit nilang napakataas, tapos kaharapin natin yung El Nino. Kaya, grabe ang kakaharapin ng ating industriya sa agrikultura. Kung ganyan-ganyan lang yung gobyerno natin ay talagang gutom ang aabutin ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Salamat po sa mga paalala, Ma'am Sir Cathy. Angel, at mabuhay ang iyong programa. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules pa lang ho tayo ha. 29 ng Abril 2026. Balik tayo sa mga balita. Isinisisi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mabagal na pagkilos ng gobyerno ang pagkabigo nitong mayuwi ng Pilipinas si dating Congressman Saldico. Kasunod dito ng kumpirmasyon ng Department of Justice, wala na nga sa kustudiya ng Czech Republic ang dating mambabatas sa manoy nasa France na daw ngayon. Ayon kay Lacson, dapat nang mag-double time ang pamahalaan, magpasikat para makabawi at mapatunayang seryoso ito sa pagpapabalik kay Saldico. Sa hiwalay na pahayag, ikinidismaya naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang nangyari. Nalituan niya ay sana'y magandang pagkakataon para mapanagot ang mga sabit sa manumalyang flood control project. Nakakahinayang, sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ng hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scam. Pero sir, positibo kayo, hindi pa naman hulian lahat? Hindi pa. This is a temporary setback. Itong si Saldico may criminal mind eh. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So,
Kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Chanel. Umiinit pa lalo ang ating damang init. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin naman tayo monitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsang na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa buong bansa natin. Dulot nito yung buong bansa natin ay inaasahan natin mga kakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index, asahan po natin sa Metro Manila 38 to 39 degrees Celsius at ang pinakamataas po natin may itatala ay 43 degrees Celsius dito ito sa Sangli Point, Cavite. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Pero Ma'am Chanel, bandang hapon may posibilidad pa rin ng mga pag-ulan? Yes po, tumatapos na po yung posibilidad ng mga localized thunderstorm po pagdating sa hapon. Pati Mindanao? Lalo na po sa Mindanao po dahil po mas matindi yung easterlies po sa kanila. Mga anong oras tatama yan? Usually po, nagpo-form po yung mga clouds po natin, tanghali pa lamang po. So, posibleng bumagsak yung ulan pagdating po ng hapon. Pero walang kasamang hangin ha? Okay lang kung ulan, wala sana may ulan. mga pabugso-bugso pong hangin po pag may mga localized. Pero hindi naman ganun kalakas. Hindi naman po. Kasi fruiting season ngayon yung talagang buo na yung bunga eh. Diba? Tapos malalaglag na naman. Ma'am Chanel, maraming salamat ha. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Malacanang isusulong sa Kongreso ang pagsasabatas ng uplift. Ano yung uplift? Alamin natin kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Itutulak ng Malacanang na magkaroon ng uplift bill para sa usapin ng savings at pagpupondo ng mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, napag-usapan ito sa ginanap na pulong ng Uplift Committee. Layo ng pagsusulong na maisabatas ang uplift na alisin ang 2 taong pagbabawal sa pagsasama sa panukalang budget ng mga item na idineklarang ipon o savings. Ikalawa ay para magbigay ng listahan ng mga programa, aktibidad at mga proyekto na maaaring pondohan mula sa mga nakalaang budget. Gayon din para bigyan ng kakayahan ang pamahalaan na magamit ang unreleased appropriations at unobligated allotment mula sa 2025 national budget, gayon din ang unreleased appropriations mula sa pambansang pondo ngayong taon. Inaasahan gagawing prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala para agarang maipasa sa Senado at Kamara. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, impeachment complaint laban kay BP Inday Sara, target na talakayin sa plenaryo sa May 11. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regonana, RH12. Manang Milky, good morning. Posible sa May 11 sumalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, inaasahan ngayon ang botohan ng mga miyembro ng komite kung may probable cause o wala ang impeachment complaints. Ang resulta ng botohan ay gagawa ng committee report na ipapadala sa plenaryo. Kapag naipadala na ng komite, sinabi ni Luistro na inaasahan na bibigyan ng kopya ng plenaryo ang mga complainants, respondents at mga miyembro ng Kamara. Bahala na umano ang plenaryo na magdesisyon kung kailan isasalang ang committee report. 21 votes lang mula sa kabuuang 39 members ng House Justice Committee ang kakailanganin para ideklarang may probable cause sa mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ako si Milky Regonana, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Senado may sapat na pondo naman para sa impeachment trial ni BP Inday Sara kung makakarating nga sa Senado. Yan ay kay Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. RH20, hindi naman si Boy Gonzales to. Si Raymond Dadpaas ito. Raymond, good morning! Nakahanda ang Senado kung sakali man at matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice
sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Lacson na siyang chairman ng Senate Committee on Accounts, 500,000 piso lamang ang nagastos sa 27 milyong pisong inilaan sa 2025 General Appropriations Act nang unang dinala sa Senado ng Kamara de Representantes ang Articles of Impeachment. Dahil ito ay bahagi ng continuing appropriation ay 2 taon ang buhay nito kaya't may available na pondo kung sakali at iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Giit ni Lacson, ebidensya lamang ang kanyang titingnan kung sakali at matuloy ang paglilitis. Paalala sa mga kapwa senador, pairali ng wastong asal bilang mga posibleng senator judge sakaling makarating sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Hirap silang manghuli kay Saldico pero si Sherwin Alparo mabilis pa sa alas 4 kung manghuli. Ng mga pogi at ng mga ganda na bibigyan ho ng premyo. Sherwin, good morning! Ano mas mabilis pa sa alas 4? Alas 5 na. Kaya mas mabilis pa sa alas 5. Ikaw naman. May nahuli na tayo. Oo. Ito hindi kulong. Hindi huli. In-stop lang natin. In-stop. Ayusin mo yan ha. Ayusin mo yan dahil ayaw ng Malacanang na hindi synonym ng aresto ang huli. Oo. Dapat ang sinasabi, in-stop. Yan ha. Pwede. Ito ang in-stop natin In-stop. ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang sa inyo lahat. Pangalan niyo po? Armando Solita. Si Mang Tatay Armando. Armando na palaging nakikinig sa kanyang radyo. Ang paborito niyang announcer sa umaga is Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Oh, ba, daming. Tatay. Kuya Maraming salamat. Kuya Arman. Okay. Ang dami mong sasakyan diyan sa likod mo Dami mo, may van po, may ano. Sir, mga single motor na mga evacuees natin dito. Evacuees? Yes sir, yan po yung mga nasunugan nung mga nakaraan at nandito po sila sa complex ngayon. Ayun, kaya tataka sabi, ang daming. Kala ko nagbibenta ka ng motor Sige. Nasunugan. Yung yes mga sir, yan po yung mga nasunugan dito sa Makati area. Kumusta naman sila? Okay naman sila? Okay naman po sir, nabibigay naman po lahat yung mga kailangan nila ng mga barangay dito. Okay, sige. Oo, mabuti na. Hindi, pero walang katao-tao. Marami po yan sa loob. Marami sa loob. Tagilid lang, ito naman. Ayan. Nandiyan ba? Sige. Pinagilid muna namin. Sige, bigyan mo na kay Boss Arman. Kailangan mo makuha yung mga dagdag na pa-premyo. Ano ang ating word of the day para makuha yung ating medium component? Ang natandaan ko ay analogous. Analogous. Galing! Dahil dyan, ako mga ating medium components natin sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan at syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korea Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride, ang pinakabago at pinakaputing t-shirt ng DZRH t-shirt na minamodelo ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Ayan. Yes po. Salamat po, mga Arman. Maraming salamat po. Ayan. Teka mga Arman, ba't may radyo ka? Ako po yung nagmo-monitor sa mga Clean and Green Department and Environmental dito sa barangay. Ayan, gagaling. Pwede bang bumate? Sige. Kayo naman, go. Binabati ko po ang lahat ng Ayos Carmona. Magmula kay Kapitan at sa mga council at sa mga miyembro ng Ayos Carmona. Ayos Carmona. Hindi na rin si Mayor. Binabati ko si Mayora.
Mayor Nancy. Ano yung Ayos Carmona? Ano yung umaga po sa lahat sa City Hall. Ano yung Ayos Pamunuan at sa mga kawani. Kuya Arman, ipaliwanag mo, ano yung Ayos Carmona? Ayos Carmona po, nagsisimula po yan sa lahat ng department, kalinisan, lahat ng mga Dyan sa barangay. Makakabuti sa barangay. Dyan sa barangay. Talaga, may Ayos Carmona. Kita mo, Sherwin, akala ko, taga Makati, tapos mga taga Carmona, Cavite, binabati. Ayos Carmona. Yung pala, ayan. Tay, thank you ha. Anong probinsya mo, Tay? Makati ka talaga? Taga Makati? Sibol talaga ako ng Makati. Makati. Siya. Sige. Congratulations sa inyong may ayos na kapaligiran dyan ha, sa tahimik na kapaligiran. Salamat po. Maraming ingat po. Ingat. Sige. Maraming salamat kay Armand at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent RH number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! At ano naman po ang lakad ninyo magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5. Pinas! 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kanina ho, nabanggit na natin, pumalo na ng 61 pesos, mahigit 61 pesos, ang palitan ng piso against the dollar. Nabanggit din natin, may ilang mga kumpanya na nag-hold back ng kanilang second quarter capex. Kasama natin ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, isa ho sa mga kinikilala nating ekonomista, si Ginoong Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong Angelo at sa inyong mga taga-subaybay po. Hanggang kailan natin to kayang isustain? Tumataas, pumalo na 61, tapos dasal na lang na mukhang matapos tong gera sa Iran. So, where are we, Sir Mike? Well, ngayon po nagsaka po ng yung latest 61.30, no? Oo. New record high. Kasi nagano po yung medyo psychological din po yung pag-break do sa 61 kasi yung previous na record high noong March 30 pa po yun. Last month pa, no? Almost 1 month ago at 60.84. Ayun po yung previous record high. Kasi po nataon na true, number 1 yung gera. Ito po binanggit ninyo, yung number 1. Kasi yung bansa natin, we're in a national state of energy emergency, may gitsang buwan na po mula March 24. So, sarado pa po kasi yung Strait of Hormuz. May gitsang buwan na, mula nung gera, no? Wala po kasing bagong dumarating na langis, liquefied natural gas, from the Middle East na dumadaan po doon. Kasi that's 20% of the world's oil and about 25% of the world's LNG. So, as a matter of prudence, ayun na yung dahil nasa state of national emergency tayo, ang priority is to increase the local inventories and supply. Kaya namimili po. Okay. Namimili ng crudo, kung saan tayo pwede makakuha. Yung whole of country approach po yan eh. So, through the government and through the private sector din. So, hinihedge po yung importation requirement also as a matter of prudence. Kaya, maaaring yung world oil price nag-improve po, no? Kasi yung ceasefire naman sa Middle East, no? April 7 pa po yan. So, may
mga 3 linggo na rin po, no, kahit paano, yung before the ceasefire, mataas pa yung crudo, 115 per barrel. Ngayon po, mga almost 100, mga 99.93 per barrel. Tapos, more than, bumaba yan ng mga 80 levels more than a week ago, no? Kaya, nangyari, habang bumaba yung world price, namimili po yung bansa, yung mga ibang bansa tulad din natin, para as a matter of prudence, para ma-secure po yung mga inventaryo, yung mga supplies. No? Sir Mike. Parang pagkakataon po. Opo. Ang natuwa, mga kamag-anak ng mga OFW, dahil pumalo na 61 ang palitan ng piso against the dollar, ano ha? Kaya lang, apektado rin naman yung remittance natin. Dahil marami din naman yung mga bansang apektado, medyo nag-hold back na rin ang kanilang mga investment. Pangalawa, apektado din naman yung kanilang, bagamat hindi apektado yung pagpapasweldo sa mga OFW natin. Pero bumaba ang remittance Naapektuhan din yung ating mga kababayan doon. So, is it true that for the past 3 or 4 months yata ay nakadepende tayo sa remittance sa mga OFW? True, Mr. Angelo, kasi mix po yan masaya po yung mga dollar earner ngayon kasi yung palitan tumaas, no? Kasi mula nung gera, bago mag-gera, 57, 60s lang po yan maganda po yung markets natin bago mag-gera, no? That's back then it was among the best in 4 months yung peso po noon. Bring you po from 57.60. So may may 3 piso na po. Halos malapit mga may 3 piso na po yung inakyat, no? From 57.60 to 61.30. So kaya that's like mga 7% na improvement, no? Kaya dagdag po na 7% in just 2 months yung mga dollar earner, no? Kaya ayun po, pag magpapapalit sila, halimbawa $1,000. O dati po 2 months ago, bago mag-gera, 57,600 lang. Ngayon po 61,300 na po yung palitan, no? Parang in just 2 months, dagdag yung pesos na matatanggap ng mga OFWs, mga pamilya na, mga exporter, mga BPO, pati po, kahit yung mga foreign tourists, no? Yung mga magtuturista po dito, mas marami po silang pesos na matatanggap. Tapos pati yung ibang dollar, kahit mga foreign investors, no? But the thing is po, we're a net importing country, syempre, pag tumaas yung dollar against the peso, tumataas yung importation cost, pati yung presyo ng mga bilihin, pati yung mga langis, no? Dagdag din niya sa inflation Kaya, although ini-stabilize naman po yan in recent months, pero ngayon kasi dahil combination of factors yung mga importation ng langis at ibang produkto, patuloy pa rin yung pag-hedge ng mga importer natin as a matter of prudence, no? Pati yung sinisecure natin ng marami supply ng langis, diesel, LPG. Kasi hanggat sarado pa po yung Strait of Hormuz para ma-secure natin at nag-hedge po lahat, no? Pati yung ibang may forex requirement, yung ibang foreign investors, yung mga ibang nag-invest rather sa abroad, no? Yung mga iba pa po requirements sa nababayarin nila, no? So nag-hedge po sabay-sabay yon. So tapos yung kasi yung ibang developments, mayroon din mga political noise. Nakadagdag din po yun pag iniipon natin lahat ng factors na yan no? Pati yung sa Middle East din kasi, may 2 linggo na, hindi po sila nagkakasundo, wala pong agreement, no? Although ang kagandahan, di naman, at least consolation, may ceasefire sila. Hindi muna sila nag-aaway ngayon sa Middle East. So balikan ko yun. The thing is, Sir Mike, balikan ko na ngayon yung tanong. So, kaya pa ba natin? Yung mga strategies ba, yung mga strategies na nilatag can still withstand for another few months? Sa ngayon, kasi kasi naging yung sinyalis din ng local monetary authorities natin. Market forces din po yung no? They're there to smoothen any volatility, yes. Parang demand supply din po kasi yan.
yung bansa naman natin, kasi syempre yun ang medyo asahan natin dahil tumaas po yung dolyar, tumaas yung importation cost kasi palitan pala ng pera. Yun na po yung nadagdag mga at least 6 to 7% yung dadagdag sa presyo ng imports natin dahil lang po sa 6 to 7%. Wow. 6% to 7%. 6 to 7%. Patong po yan. Opo. Pagpalagay na natin 7%, kung yun, dagdag po yun dahil lang po sa palitan ng pera. Wala pa po doon yung actual na adjustment sa presyo, halimbawa ng langis na ini-import natin, yung iba mga produkto, mga syempre capital equipment at mga consumer goods na kasi malakas po tayong mag-import Yan po yung doon Yun Kaya yung problema. ang lesson po dito, tangkilikin natin yung mga local na produkto natin para hindi tayo asa ng asa sa importation kasi pambayad po dyan, dollar apektado po Correct. yung Oo. presyo niyan Oo. Tsaka para hindi rin tayo import yung volume, yung pera na kakailanganin na i-import yun, mabawasan. Kasi yung langis nga, alos we import almost all of our yung mga crudo, yung gasolina, diesel, LPG. Kaya, yung pabayad po dyan, dolyar, no? Yun po talaga yung structural solution. Huwag tayo masyado umasa sa importation. Kaya tulad yan, leksyon po yun doon sa langis, no? Dahil para cheap na tayo sa renewables, no? Huwag na tayo masyado umasa sa importation. Gamitin natin yung teknolohiya. Yan, yung electric vehicles, no? Hybrid vehicles sa electricity naman o at least meron na po mga mas heavy duty na mga solar power kits na kaya na mag-power ng aircon, mag-charge ng electric vehicles at naging at least in recent years bumaba na po yung solar panel kits yung teknolohiya po diyan kasi yung iba-ibang bansa ganun din po nag-ship sa mas maraming solar power, wind power, yung mga offshore wind, yung mga iba-ibang renewables, yung geothermal, na yung to some extent, yung mga hydro, yung mga natural gas na locally sourced, kasi total may additional supply naman po na-discover sa Malampaya. Papaubos na po sana yan, pero may that in recent months, past 1 to 2 months, meron pong nakitang additional reserves, Kaya yun po yung lesson doon, huwag tayo import ng import. Yung para hindi, kasi yun po nagiging matic yun pag nag-import tayo, tapos yan, andyan yung dollar sa 61.30 ngayon, dagdag yan sa importation cost, yung mga presyo ng mga bilihin ng ating mga kababayan, Kaya, pero yun, yung ano po yung epekto nito? Kasi may yung bansa natin, may mga dollar loans din, Yun, dadagdag din po yun sa peso equivalent. Opo, dadagdag po yun. Kaya kaya nga po ini-stabilize din po ng local monetary authorities natin, they're smoothing the volatility para rin, kasi ang mandato po nila is stable prices or price stability. So we're a net importing country. We import more than $49 billion per year ng mga goods, kaya yun, kaya stability of the exchange rate would also support stability of the inflation rate. Nandiyan naman po yung pag-manage, pero from time to time kasi inaano rin po yan, ini-smoothen nila, pero market forces, pero they're there to smoothen any fluctuation, But the thing is, kasi may ibang factors pa po, may mga ibang political noise in recent days. Isa rin po, nagambag-ambag po yung mga factor na yan Sige. Kaya kasi bakit po yung political noise po kasi bakit po nakaka-distract? Well, it would distract yung mga legislative reform measures, lalo na yung mga reform measures na para sa ekonomiya, para sa fiscal reforms at na para dapat unahin pag-uplift ng governance standards po ng bansa natin. Iniintay din po ng mga ng mga both local and foreign investors. So yung mga reforma na requiring legislation po. Okay. Sir Mike, maraming salamat for joining us at magandang umaga. Thank you. Salamat, Sir Mike. Thank you po. Si Michael Ricaport, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Ang simple lang sinasabi ni Sir Mike, palakasin natin ang ating domestic production, huwag na tayo masyadong umasa sa imported, at sa mga politika, bawasan na ang political noise. Unahin ang mga programang Pilipinas makatutulong sa ating ekonomiya.
Ayan, ha? Sus, may ginoong buhay ito. 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga, o kaya dun ho sa mga magpapasalubong ng mga imported na tsokolate. Huwag na po, palakasin ho natin ang produksyon ng ating suporta sa lokal ng mga magsasaka. Meron pong brand ang mga magniniyog, ang mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon, Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magsasaka, ng mga magniniyog, dahil nga po sa nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Katunayan, may mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang Tangerine Chocolate gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy at pakiusap po ni Dr. Helen Tan. Kung sino nga daw pong magmamalasakit pa sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy, sana naman po ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, dito sa amin sa Pilar, bilad na nga, 12 pa rin ang bili. Ay, sus, may Ginoo. Ang bigas naman ho ang pinag-uusapan dyan, ha? 39, makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 44, makalipas ang alas 5 ng umaga. Inatulang guilty sa 12 kaso ng paglabag sa anti-money laundering ang isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue matapos mapatunayang sangkot sa pangingigil at pagkakaroon ng kahinahinalang yaman. Sa desisyon ng Zamboanga City Regional Trial Court Branch 12, dinilalang akusado na si Flora Sarao Albao, isang Revenue Officer 4 ng Revenue District number 93A sa BIR Zamboanga City. Naaresto si Albao noong May 2022 matapos mangikil ng ₱250,000 sa isang biktima dahilan para silipin ng Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga bank accounts. Sa investigasyon ng AMLAC, nadiskubreng nagmamay-ari si Albao ng kabuuang 36 bank accounts sa 4 na magkakaibang bangko. Ayon sa Department of Justice, lumabas sa record na nagde-deposit si Albao ng average na 93,000 buwan-buwan mula Mayo hanggang Agosto ng 2022, higit pa sa doble ng kanyang buwan ng sweldo na 49,835 pesos. Dahil dito naharap ang nasabing BIR official sa 7 hanggang 13 taong pagkakabilanggo para sa unang 6 na kaso at multang 3 milyon sa bawat bilang. Bukod dito, sinintensyahan din si Albao ng 4 to 6 years ng pagkakakulong para sa iba pang 6 na kaso ng money laundering na may kasamang multang 1.5 milyon para sa bawat bilang. Lagot! Yung kanyang mga nagpatayo ng mga mansyon at saka may mga resort. Ano ha? Yan ha? Good morning sa mga taga-AMLAC. Aarangkada na ngayong araw ang huling pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tutukuyin ngayong Miyerkules kung may probable cause sa mga reklamo laban kay BP Inday, partikular na ang kontrobersyal na death threat ng Vice Presidente laban sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Bukas ng pagdinig ang pahayag ni Duterte noong November 2024 kung saan sinabi nito na sa isang Zoom press conference na may inutusan na siyang papatay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Bukod sa banta ng pagpatay, tatalakayin din ang iba pang basihan ng impeachment gaya ng confidential fund at unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Nakaplano ding pagdesisyonan ng komite kung bubuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagamat protektado ng National Internal Revenue Code, pinapayagan ang pagpapalabas ng impormasyon sa Kongreso basta't ito'y gagawin sa isang executive session. Iniimbestigahan pa rin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ang pamilya Duterte ng pondo mula sa isang Sami Uy na sinasabi niyang drug lord mula sa Davao.
Pag-amin ni Attorney Joseph Frederick Calulot, spokesperson ng PIDEA, matagal na nilang sinusuri ang pangalang Sammy Uy matapos itong unang banggitin ni Edgar Matubato, isang confessed member ng Davao Death Squad. Gayunman, bagamat nagsimula ang investigasyon noong pang 2022, wala pa ring makuhang substantial result o matibay na ebidensya ang ahensya hanggang sa ngayon. Paliwanag po ni Calulot, kailangang mag-ingat sa pagpapatunay ng pagkatao ni Sammy Uy dahil pangkaraniwang ang naturang pangalan ng mga Pilipino-Chinese at posibleng may gumagamit lamang sa alias. Ito ho yung tinutukoy na Samuel Uy na kaibigan po ng mga Duterte. Bigating negosyante. Kaibigan din ho pala siya ni dating Speaker Martin Romualdez. Nabatid sa pagdinig ng House Committee on Justice noong April 22, ginit ni Trillanes na nagbigay si Uy ng halos 182 million pesos sa mga Duterte mula umano sa illegal drugs. Ayan, ito yung sinasabing idiniposito sa bangko, cheque na may butal pa. Napigilan ang nakaambasa ng 7 pesos kada 7 pesos per kilowatt hour na taas sa singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, namurong tumaas ng gusto ang singil sa kuryente dahil sa epekto na mataas ng presyo ng diesel. Yan man naagapan na niya ang naunang pagtaya na 7 pesos per kilowatt hour na increase. At maaaring 1 peso kada kilowatt hour na lamang ang itaas sa electricity rate. Pwede din umakyat yan with your dahil dito sa increase ng diesel pero naagapan ng maaga yan imbes na ang unang calculation namin kaya naunahan to mga sana aakyat yan ng mga 7 pesos per kilowatt hour. Pero na-avoid yan ngayon siguro hindi naman naabot piso yung increase niya per kilowatt hour. Inaasahan din na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ngunit pag-amin ni Energy Secretary Sharon Garin, walang katiyakan kung ang mga susunod na rollback ay magiging kasing laki na naunang tapyas presyo lalo na sa diesel. Bagamat tinatayang mababawasan pa ang oil prices, hindi niya nakikita ng kalihim na babalik sa lalong madaling panahon sa ating presyuhan bago sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Bababa pa naman siguro pero hindi ganun kababa. Yun yung assessment ng mga sa industry, no? Hindi siya babalik kung paano dati kasi may damage pa yan sa Middle East, yung ports nila, lahat, pati yung mga oil facilities nila. So, pero sana wag nang tumaas, no? Pero but it's possible na hindi siya babalik sa 55. Maganda umaga, Pilipinas! 9 minuto na lamang, 6 na umaga. Oy, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihinab ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex isang health drink mula sa lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto bago mag-aces ng umaga. Umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang, aces na ng umaga. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Ay, magandang umaga din po kay Ambassador Harry Ambing. Congador Plato, magandang umaga, kaaga nyo gumising. Mamalengke muna tayo, nasa Bonifacio Market, si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Ay, buntag Kuya Gel, medyo nakangiti na ngayon yung mga napipili dahil presyo ng manok ngayon ay bumaba ng 10 piso, nasa balik sa 190 pesos. Yung baboy mula dito sa supplier mismo, 320 na Kuya Gel mula sa dating 360. At pero doon sa bentahan, hanggang 350 pa rin, may mga second hand. Yung pork chop, itong giniling ay 320, at pataunahan at ulihan 320. Pero itong presyo ng liempo sa supplier, maging sa second hand na kumukuha,
ay napako pa rito sa 360 pesos. Natili naman 540 ang presyo ng kambing. Ang baka ay 470. Habang itong ibang presyo ng ulan itong mga manok na buhay ay 500 pesos yung live chicken. Sa presyo ng itong isda ko, Angel, mula sa dating 100 supply, binibenta na ngayon dito sa palengke. Itong galunggong na babae, 150 na mula sa dating 120. 160 naman yung galunggong na lalaki. Yung bangos, 240 itong Dagupan, habang yung Batangas, nasa 220. Pero 190 naman, itong galing ng Bulacan at Pampanga. Hindi naman gumalaw ibang presyo ng mga isda ko, Angel, dahil itong galunggong, patatong tilapia, bangos, ito lang yung naratiling natin yung mataas pa rin yung presyo. Sa presyo ng gulay, wala pa rin paggalaw, maliban sa kalamansi, carrots, at yung lamang lupa na gulay, yun ang tumaas ng halos sa 20 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, itong pinakamahal ay 80 pesos. Ito Japanese rice 57, red rice 61, yung husky 24 pesos pa rin. Yung brown rice, ito yung 58. Yung Pandelicious 61 pesos, Bachelor 58, at yung Balangkit mag-umpisa na 58. Susunod itong 80 pesos at yung pinakamagandang klase ay 100 pesos bawat kilo. Hindi pa rin naggalaw yung presyo ng mga prutas sa mga araw na ito. Yan ating price sa monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, Arizona. Ito yung kinagulan sa Tita Region ng Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Edwin. Pilipinas at Japan tinututukan naman ang pagpapahusay ng emergency response sa global oil crisis. Anong ginagawa nila? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tinututukan ngayon ng Pilipinas at Japan ang pagpapahusay ng emergency response para maigsa ng epekto ng oil crisis sa pandaigdigan. Sa panguna ni Undersecretary Alessandro Sales, nakipagpulong ang Department of Energy sa mga kinatawan ng Japan International Cooperation Agency o yung JICA. Tinalakay dito yung mga mekanismo na layong mabawasan ang mga panganib mula sa mga pandaigdigan na pagkaantala sa supply ng langis. Pinag-usapan pa sa exploratory meeting yung pagpapalakas ng National Energy Resilience, paggawa ng strategic oil storage at pag-diversify naman ng supply sources. Una nang lumagda ang DOE at yung Japan Ministry of Economy, Trade and Industry ng komprehensibong Memorandum of Cooperation sa Energy Security, Low Carbon Development at Technology Exchange. Nagdi-dispatch yung JICA ng mga eksperto sa ilalim ng kanilang Technical Cooperation Project kapag nagsasagawa ng capacity building training programs para sa DOE officials. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, patapos na po ang Abril. Pero sana naman wag hong matapos ang ating pagmamalasakit sa inang kalikasan sa pagtatapos po ng Abril. Saka tingnan ho natin yung ambag ho ng mga bees, sa ating kapaligiran. Alam mo ba ninyo na napaka-importante po ng bees, nitong mga honeybees para po sa produksyon ng ating pagkain. Kaya save the bees habang tayo po ay nag-iisip kung paano natin wawaldasin yung mga honey na kanila pong naiipon. Nakakalungkot yan yung mga talagang mga workers ng ating kalikasan. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmona sa giyuan sa inyo na isang magandang umaga. 2x2 at ACS Balita susunod na. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Danish theologian at philosopher na si Søren Kierkegaard. Ang sabi niya, the tyrant dies and his rule is over. The martyr dies and his rule begins. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga.